ng politika ngayon, iisang pangalan palagi nating naririnig, Sara Duterte. Pero teka lang, what if baliktarin natin ang senaryo? Paano kung si Bongbong Marcos naman ang ma-impeach? Bago ang lahat, intro muna tayo. I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Pulgar read the decision of the chair forwarding the articles of impeachment to the Senate. There was no opportunity for anyone to raise an issue on the floor. Ako ay sinampahan itong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang matinding galit ng hasinderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ano po ba ang karapatan ng Pangulong Aquino na ikagalit sa pamamahagi ng Hacienda Luisita sa magsasaka? Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Ang impeachment ay hindi lang tungkol sa batas. Ito ay numbers game. Kapag gusto kang patalsikin ng Kongreso at Senado, basta may numero, tapos ka. Ganun kasimple, ganun kabangis. Pwedeng totoo, pwedeng gawa-gawa, pero kung gugustuhin kang pabagsakin, may dahilan at paraan ng may kapangyarihan. Halimbawa, mga Likafant issues, negligence sa crisis, rice shortage, WPS, inflation, alleged abuse of power, o favoritism sa kaalyado. Kung mawawala si BBM, sino ang aakyat? Sino ang tututol? At sino ang tuwang-tuwa? Dilawan o liberal elite? Panahon na para bumalik ang demokrasya kuno. CPP, NPA, NDF. Kapag may chaos, may oportunidad para magulo at sumingit sa naratibo. Vice President Sara Duterte, automatic succession kung siya ang Vice President. Pero ito ba talaga ang plano niya? At ang panghuli, foreign interest. China ba o US ang galit kay BBM? Lahat ng galaw sa 2025 at 2028 ay bahagi ng mas malawak na plano. Ang kontrol sa Malacanang. Kung matanggal si VP Sara, back to Dilawan tayo. Kung matanggal si BBM, power vacuum tayo. Either way, ang masa ang talo. Ito ang dapat nating bantayan. Kapag ang impeachment ay ginawang sandata, wala nang ligtas, kahit pa Pangulo. Ang tanong, sino ang susunod na tatanggalin? At sino ang puppet master sa likod ng lahat ng ito?